Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon ngayong araw na eleksyon, May 12, 2025. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakakaapekto dito sa extreme northern Luzon ay ang patuloy nga na pag-iral nitong isang frontal system sa nabanggit na lugar. Ang frontal system ay ang boundary o yung pagitan ng mainit at malamig na hangin. Sa boundary na ito, nakakaroon tayo ng mga kaulapan na nagdudulot ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa area nga ng Batanes at Cagayan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, maghanda po tayo sa mga banta ng flash floods at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala, dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay magpapatuloy pa rin itong mainit at maalinsangang panahon na dulot ng easterlies. Ito yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. Pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Maganda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa late afternoon to evening. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantay ang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw nga ng eleksyon, dahil nga muli dito sa frontal system, so itong area ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, ngayong araw asahan natin ang mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na thunderstorms. Kaya magdala tayo ng pananggalang sa ulan, mag-ingat rin tayo sa mga banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Samantala sa Metro Manila and the rest of Luzon ay fair weather conditions pa rin ating mararanasan ngayong araw, mainit at maalinsangan, umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, nandyan yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, easterlies pa rin na ating prevailing weather system na inaasahan ngayong araw. Mainit at malinsangan rin sa malaking bahagi ng mga nabanggit nga ng lugar. Pero pagsapit ng late afternoon to evening, especially nga dito sa mga lugar ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao, dito sa May Caraga at Davao Region, mataas yung tsansa ng ating localized thunderstorm activity dyan mamayang hapon dahil nga ito yung mga lugar na exposed sa pag-iral ng ating easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. So asan pa rin natin ang mataas na temperatura o yung maximum temperatures sa mga lugar na ito. So maximum temperature forecast for Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius, 33 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 33 degrees Celsius sa area ng Iloilo at 32 degrees Celsius sa Cebu at Tacloban. Maximum temperature forecast for Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, 33 degrees Celsius sa Davao at 34 degrees Celsius sa May Zamboanga. At para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, so paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen o yung may mga existing na health or medical conditions na pupunta sa kanilang mga presinto ngayong araw ng halalan, ay magdala po tayo ng pananggalang sa init ng araw dahil makikita natin dito sa ating forecast heat index map na malaking bahagi pa rin ng ating bansa ay makakaranas ng danger levels of heat index. So ito yung lalong-lalo na nga sa oras na alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon, ito yung time period na kung saan na itatala natin itong pinakamataas na maximum temperatures within the day. So sa ating mga kababayan nga na pupunta ng mga presinto ngayong araw, magdala po tayo ng payong pananggalang yan sa direktang sikat ng araw. At ugaliin na rin uminom tayo ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, magsuot ng light colored clothes, at kung maaari ay manatili tayo sa well-ventilated areas para maiwasan ang panganib ng heat stroke. So heat index forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng maglaro mula 41 to 42 degrees Celsius. Dito naman sa malaking bahagi, sa buong bansa naman, high heat index forecast natin ay posibleng ang umabot ng 45 degrees Celsius sa mga area ng Cavite at Northern Samar. Sa kalagayan naman natin Karakatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa extreme northern Luzon dahil makakaranas tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong Karakatan. Para naman sa ating 4-day forecast, sa mga susunod na araw, so starting on Tuesday, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot nitong frontal system
sa bahagi ng extreme northern Luzon. So nananatiling mataas ang tsansa ng mga pagbaha at mga landslides sa nabanggit na lugar. Dahil nasan pa rin natin na hanggang bukas ay tuloy-tuloy pa rin yung ating mga pag-ulan na mararanasan. Pero starting on Wednesday, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng nasabing frontal system. Pero gayon pa man, magiging mataas yung tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng easterlies dito sa eastern section ng Visayas at itong northeastern Mindanao. So eastern Visayas at Caraga, from Wednesday to Friday, asahan natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan. Pero dulot naman or dahil naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ito naman yung salubungan ng hangin mula sa northern at southern hemisphere, makakaranas rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms dito sa area ng southern Mindanao. So all in all, itong eastern section ng Visayas at Mindanao in the coming days, Wednesday to Friday, mataas ang tsansa ng pag-ulan ating mararanasan. Dulot yan na pinagsamang epekto ng easterlies at yung ITCZ sa southern Mindanao. For Metro Manila and the rest of the country, throughout the rest of the forecast period, so ngayong araw hanggang sa Friday, magpapatuloy itong fair weather conditions, mainit at malinsang ang panahon, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng thunderstorms, especially nga sa hapon hanggang sa gabi. At within this forecast period, wala pa naman tayo inaasang low pressure area, at sa ngayon wala pa naman tayo minomonitor na sama ng panahon na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Pero gayon pa man, maghanda pa rin tayo dahil sa mga susunod na araw at sa mga susunod pang mga linggo, asahan na natin na mas dadalas sa yung tinatawag nating thunderstorm activity, especially nga sa late afternoon to evening. So, kumbaga, itong buwan ng Mayo, ito na yung ating transition period patungo sa panahon ng tag-ulan, so mas magiging frequent na yung occurrence ng ating mga thunderstorms. Ang haring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5:29 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:16 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories or rainfall advisories na inisyo ng ating mga kasamahan ng mga local na Pag-asa Regional Centers, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.